Magandang araw po muli sa inyong lahat. At kumusta po kayo? Nawa ay nasa magandang kalagayan tayo palagi, malayo sa sakit ng karamdaman at patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ito po muli ang inyong abang lingkod, maghatid ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Labanon Jr. Ating pag-uusapan ngayon ang Juan Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 26. Ito ang ating mababasa. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, Hosana! Purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa biserong asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naalaalang ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. At ganito nga ang nangyari. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay ipinamamalita ng mga nakasaksi niyon. At ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng gayon karaming tao. Nabalitaan nila ang ginawa niyang kababalaghan. Nag-usap-usap ang mga Parisiyo. Wala na tayong magagawa. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang lahat. Kabilang ang ilang Grigo sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa ay lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. So ito ang Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 26. Ito ang paksa ay ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem.
Dito mga minamahal, alam naman natin na palaging napapalagay sa panganib si Jesus dahil pinaplanuhan na siyang patayin. At maraming ngang mga Hudyo ang nag-aabang sa kanya upang siya'y dakpin at ipapatay. Ang plano nila ay para matigil na ang mga kababalaghan na ginagawa ni Jesus. Sa versikulo 12 hanggang 16 ay mapansin po natin dito na sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay napakaraming mga tao ang naghintay sa Kanya. Dahil sa ibig nilang makita si Jesus na bumubuhay ng mga patay. At sumampalataya sila dahil nakita rin nila na si Lazaro na binuhay ni Jesus ay noong dumalaw sila sa bahay ni Lazaro, nakita nila ito, nakapiling ni Jesus sa isang salo-salo sa hapunan. Kaya ipinamalita nila ang mga pangyayari, ang kabalaghan na ginawa ni Jesus. Kaya marami na ang sumumpalataya kay Jesus na siya ay bubuhay ng mga patay, na siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya unti-unting lumalayo ang mga Hudyo sa relihiyon ng Judaismo. Ito ay siglo I, first century, more or less 30 hanggang 33 AD. Kaya ang pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem upang tumuloy roon sa templo ay marami ang nagbubunyi. Kaya habang siya ay papunta roon, sumakay siya sa isang bisirong asno. At ito ay katuparan ng hula ayon sa Zacarias, hula ni Zacarias, Kapitulo 9, versikulo 9, na sinasabi sa versikulo 15 ng Juan 12, "Huwag kang matakot, lungsod ng Sion, masdan mo dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno." So, ang ginawang ito ni Jesus ay katuparan ng hula na sinabi ni Propeta Zacarias ang tungkol sa hulang ito, at ito muli ay sinambit sa Juan Kapitulo 12, versikulo 15. Ito mga minamahal ay nagpatotoo na si Jesucristo ay isang tao, a historical man, tao na nasusulat sa kasaysayan, pinatotohanan ng Biblia, at pinatotohanan ng mga Hudyo na magpahanggang ngayon. Ang mga Hudyo ay nariyan sa Jerusalem, sa Israel. Sila ang mga buhay na patotoo, mga minamahal. Dangan nga lamang ang mga Hudyo na katulad ng mga Parisiyo, Eskriba at mataas na pari, ay hindi sila tumanggap kay Jesus bilang Mesiyas. Magpahanggang ngayon, ayaw rin nilang maniwala na si Jesus na kanilang pinatay, na pinatay ng kanilang mga magulang, ng mga Hudyo sa kasalukuyan, ay ayaw pa rin nila na maniwala na si Jesus na bumuhay ng mga patay at nagpapagaling ng mga may sakit noong first century ay ayaw nilang paniwalaan na siya ang Mesiyas, na siya ang anak ng Diyos na pinadala sa kanila. Kaya pinatay nila si Jesucristo sa magitan ng pagpako sa krus.
Kaya dito, habang hindi pa nila pinatay si Kristo, at kasalukuyan pa lang na pinaplano ng mga Hudyo na patayin, dakpin at patayin, ay matagumpay na pumasok si Jesucristo sa Jerusalem. Panahon 33 AD. Kaya matagumpay siya nakapasok at sa magitan ng hula natupad ang Zacarias Kapitulo 9, versikulo 9, sa Juan Kapitulo 12, versikulo 15. Kaya sumisigaw ang mga sumasampalatayang mga Hudyo na ang sabi nila, winawagayway nila ang palaspas at yung mga balabal nila ay inilatag sa dinaraanan ni Jesucristo habang sumakay sa bisirong asno. Sumisigaw sila, Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Kaya masaya, nagbubunyi ang mga Hudyo na sumasampalataya kay Jesus. Ngunit yun namang mga Parisiyo, punong saserdote, at iba pang mga Hudyo na hindi naniwala ay plano nilang dakpin upang patayin si Jesucristo. Ngunit dahil sa daming mga tao na sumasalubong sa Kanya, ay hindi nila nagawa ang kanilang plano. Nag-usap-usap na lamang sila. Juan 12:19, at ito ang dahilan. Kaya siya sinalubong ng gayon karaming tao nang balitaan nila ang ginawa niyang kababalagan. Nag-usap-usap ang mga Parisiyo. Wala na tayong magagawa. Tingnan ninyo. Sumusunod sa Kanya ang lahat. Kaya nagagalit lalo ang mga Hudyo. Karagdagan pa niyan mga kapatid, sa Juan Kapitulo 12, versikulo 20 hanggang 26 ay may mga Grego. Ibig sabihin may mga tao na hindi taga-Israel, mga hindi Hudyo, na nakisama sa pista sa Jerusalem na kung saan sumalubong at sumamba kay Jesus. Ibig nilang makipag-usap kay Jesus. Kaya sa versikulo 20, kabilang ang ilang Grigo sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, Ginoo, ibig po namin makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa ay lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Kaya dito mga minamahal, hindi lamang mga Hudyo ang sumampalataya at naniwala kay Jesus na siya ay Mesiyas, na siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos, kung hindi pati na rin ang mga hindi taga-Israel. Tinatawag ng mga Hintil, mga Grigo. Kaya dito sabi ni Jesucristo, panahon na upang parangalan ang sabi rito, versikulo 23, sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Ibig sabihin, parangalan siya. Kinikilala na siya. Datapwat ang pagkaalam ng mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa Kanya, siya ay anak ng tao, si Maria at ang karpinterong si Jose. Ngunit sa mga sumasampalataya kay Jesus ay hindi problema sa kanila kung sino ang kanyang mga magulang dahil naniwala sila, wala silang pagduda na si Jesus ay anak ng Diyos, siya ang Mesiyas, ang Kristo ng Diyos, na siyang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya sabi ni Jesus,
nang nalaman niya na may mga Griego na ibig makipag-usap sa kanya, sabi niya sa kanyang mga alagad, panahon na upang pararangalan siya. Ngunit sabi niya, tandaan ninyo, ang sabi niya sa Juan 12:24, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y naumunga ng marami. Ibig sabihin, pinapahiwatig na ni Jesus ang kanyang pamaalam sa magitan ng isang talinghaga. Ang talinghagang ito, ang binigay niya halimbawa, ang butil ng trigo. Katulad ng palay. Na ang butil ng trigo o butil ng palay, kung ito'y mahulog sa lupa, ibig sabihin, mabaon sa lupa, ito'y mag-isa pa lamang. Ngunit, pagka ito ay nabulok na, namatay, ngunit muli itong mabubuhay dahil sisibol ang bagong trigo o bagong palay at mamunga ng marami. Ang talinghagang ito ay sinasabi ni Jesucristo upang maintindihan nila ng kanyang magiging kamatayan ay marami maglilingkod sa kanya, sasampalataya sa kanya. Maraming magkaroon ng mga mananampalataya, dadami ang mga alagad ni Kristo. Yan mga minamahal, ang pangaral ni Jesucristo, inihanda na niya ang kaalaman ng mga alagad upang maunawaan nila ang talinghaga tungkol sa butil ng trigo na pag mahulog sa lupa, ito ay mamatay. Mag-isa pa lamang ito, ngunit kung ito na ay mabulok, sisibol muli ang bagong buhay at ito ay mamunga ng marami. Na katulad ni Jesucristo, nang siya ay mamatay, muli siyang nabuhay at ipinapangaral ang magandang balita ng pagkabuhay muli ng mga patay. At dito, ang mga Hudyo at mga Hintil ay sila'y mapag-isa sa magitan ng panampalataya kay Jesucristo. Ang sabi nga niya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, mayroon pa akong ibang tupa na hindi kasali sa kawang ito. Ngunit, tatawagin ko rin naman sila upang magkaroon ng isang pastor. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, ang sabi niya, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito, kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Kaya sa magitan ng pangaral ni Jesucristo, ang magandang balita ng pagkabuhay muli sa mga patay ay nagiging dahilan na ang mga sumasampalataya kay Kristo ay dumarami. Magpahanggang ngayon, maraming sumampalataya sa Kanya na siya ay namatay, nabuhay muli, at ipinapangaral ang magandang balita ng kaligtasan at pagkabuhay muli ng mga patay. At siya ay umakyat sa langit at nagbigay ng mga kaloob sa mga sumasampalataya sa Kanya upang sila ay bigyan ng mga palatandaan sa magitan ng pangaral ng Ebanghelyo, tanggapin nila
ang Espiritu ni Jesucristo, ang kanyang salita, upang ito ay tatahan sa bawat isa na manampalataya, upang ang lahat ng mga sumasampalataya at sumasamba sa kanyang pangalan ay magiging mga anak ng Diyos. Kaya dito mga minamahal, ang Juan Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 26 ay nagbibigay ito ng palatandaan na si Kristo ay nangaral pa, siya ay walang kinikilingan. Dahil tinanggap niya ang sinumang lalapit sa kanya, Hudyo man o Grigo, Hudyo man, Israelita man o Hintil, Hudyo man o hindi Hudyo. Nasabi nga ni Apostol San Pablo sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 36. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakipagkasundo sa pamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Mga minamahal, ikaw, ako, tayong lahat, ating pamilya na sumasampalataya, mga kaibigan natin, mga kakilala, lahat, ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo. Ang sabi ni Apostol San Pedro, si Jesucristo ay Panginoon ng lahat. Magandang umaga po. Ito po ang inyong abang lingkod muli, nangangaral ng Ebanghelyo ni San Juan upang may pakilala na si Jesus ay ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Siya ang bumubuhay ng mga patay. Siya rin ang nagpapagaling ng mga may sakit, nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. God bless us all. In Jesus' name, praise God. Hallelujah. Amen and amen. God bless everyone.